Kaya ito ano natin bantayan natin ito mga sundalo na ito na dating sundalo dahil ito ang magiging susi ng pagbagsak ng korupsyon sa Pilipinas. Paano? Panoorin natin. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo nakita ko yung statistics medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede tayo mag-subscribe. Okay, ito na nga. Pagkuhan ng may itong oras sa kalang TV po ng dating walong sundalo. Ang na-observe ko po ay very exhaustive yung mga pagtatanong ng mga investigators at sinagot naman lahat nila pero hindi pa kami natapos, no? That's how in-depth the exercise was. So hihintayin namin ulit yung schedule na sasabihin ng NBI para sa continuation. Sir, sabi ko meron po mga ilang natapos na at yung iba po ay iba na po ng ilan sa 18 games. Pero meron po iba na hindi po iba, bakit po ganun? Hindi, actually hindi pa kasi tapos yung proseso. May mga pumirma pero meron pang supplement na mga katanungan. So parang hindi pa kontento yung mga investigators. Kaya babalik pa kami. Kung po kayo babalik, sir, hindi po kayo babalik. Oo, hindi pa nila masabi kung kailan. No? So hihintayin lang po namin yung sabpina nila. Okay? So hindi ba ni lahat ng labing walo sumanang sa one-on-one interview, bali na kailangan lang sasagot yung NBI, papatawag po rin naman. Hindi naman nakulangan ng sagot, pero hindi pa tapos yung pagtatanong nila. Pero sir, lahat ng iting sumala. Yes, oo. Sabay-sabay po sila. Iba-ibang opisina, iba-ibang kwarto. In-isolate ang bawat isa. Ganyan po ang ginawa kita niyo yan alam mo kung ito hindi nagsasabing totoo, putya, mahirap yan. Yung isa-isa kayo, yung iisa lang ang kakwento ninyo, mahirap yan. And then, tsaka ito kung mapapansin ninyo dun sa interview namin doon sa mga sundalo, ito first time nila magsalita ng ng masasabi nating wala talagang hindi sila yung parang si Trillanes na alam mong scripted, na alam yung sinasabi. Dito talagang pag hindi nila alam, hindi namin alam yan, wala kaming alam dyan. Hindi namin yan. Ganun sila, spontaneous ika nga. At saka kung mapapansin niyo actually tinanong ko na kagad si Atty. Baligod nandun din siya during the interview namin, nandun din siya. Sabi namin, Attorney, sama na kayo sa interview para hindi, huwag na. Sabi niya, hayaan mo sila, kayo tanungin niyo. Sabi ko, Attorney, ano bang pwedeng tanong lang? Baka naman bawal na itanong yung iba dahil sa ito ay nasa nasa DOJ, nasa ombudsman na. Hindi, tanong niyo kung anong gusto niyo itanong. Yun ang sabi sa amin Sabi ko, seryoso ba kayo? Tatanong ko yung mga asawa nila at mga kabit kung meron. joke lang. Baka doon magkasinungalingan. Hindi, biro lang. Wala naman sila mga kabit. Kayo naman. Yun na sabi niya sa amin, hindi, tanong niyo lang. Kung anong gusto niyo itanong ninyo. Tapos pinipilit pa namin siya, sama na lang po kayo para mas kumpleto yung, sabi, hindi na. Baka sabihin na naman, tinuturuan sila Pagka, yan na naman ang sasabihin ng mga iba Kayo na magtanong, kung ano gusto niyo itanong ninyo. Alam nila, sagot kasi sila naman nakakita Kita nyo naman yung tanungan namin. Walang script yun. Yes, we have guidelines. Mayroon kaming guidelines. Siyempre, eto muna. Kasi siyempre, kami Banateros, ang dami namin Diba? At that time, 4 kami. So, kailangan may format. Ibig sabihin, ito muna tatanong natin tungkol dito muna. Sino yung mga nabigyan na ganito, sino yung ganito. Tapos yung tungkol sa trabaho. Ganun lang. Pero yung kung ano yung itatanong namin, nasa sa amin na yun. Basta ang topic, kailan kayo employment kay Zaldico. Yan. So, yan muna. So, yan ang tatanong namin. Ano ang nangyari sa employment nyo? Blah, 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 blah. Next, sino yung mga nabigyan? Sabi, tatanong namin. Ganun. Pero kitang-kita nyo naman. Yung tanong namin, minsan nga, sabi nung iba, marami nagsasabi, minsan yung unprofessional naman yung nagtatanong sa kanila. Sino ba itong mga vlogger nito? Minsan may mga mapanlait pa dyan ang Banateros, sino. Alam mo, hindi kami yung tipo na journalist magtanong. Na, ibig sabihin, scripted magtanong. Yung binabasa lang kung ano yung sinasabi ng newsroom. Hindi. Kami, we were, para bang, we have our own way kung paano kami magtatanong. Hindi kami pinipigilan. Kita nyo nga si Jack, di ba, minsan yung tanong niya, kahit kami nagugulat Kasi kaya nga iba't ibang personality sa amin na nagtatanong, kung makikita ninyo, hindi man siya professional, pero makikita nyo doon sa ini-interview namin, na iisang sagot nila. Consistent ang sagot nila. Kahit paulit-ulit na minsan yung tanong, consistent. Bakit?
Minsan sinasadya namin yun eh. Yung magtanong kami ng medyo paulit-ulit pero iba lang klase ng form ng pagtanong para malaman namin kung nagsisinungaling talaga yung o nagsasabi ng totoo yung kausap namin. Pansinin ninyo, yung in-interview namin si Atty. Baligod, in-interview namin si Congressman Mike. Pare-pareho ng sagot. Etong Marines, yung in-interview namin, pare-pareho ng sagot. Kahit ba paiba-iba ng style ng pagki-question sa kanila, they have the same stories to tell. Di ba? Kaya makikita mo talagang napaka-honest. At ito, mismong NBI na pinayagan na mag-isa-isa silang tanungin. Mantakin mo yun. Kung ikaw abogado, alam mo gagawin mo. Kasi sasabi nila, si Atty. Baligod mag-isa lang eh. Di ba? Isipin mo hindi naman siguro omnipresent si Atty. Baligod. Pagka ipinasok mo sa kwarto, nandun ang lahat ng kanyang presensya doon sa bawat kwarto. Hindi. Siyempre, isa-isa lang ang nasasamahan niya. Pero, pare-pareho pa rin ang sagot. Bakit? Kasi nga, pag totoo ang kinikwento mo, pag bali-baligtarin mo, ikikwento ko sa'yo kung ano yung nangyari. Pero hindi mo naman pwedeng magkwento ka ng iba nang hindi mo nangyari. Kunwari, tinanong sa akin, saan ba ako nag-aral nung high school ako? Isa lang isasagot ko sa inyo kahit sino magtanong sa akin. Tama, mali. Kasi yun lang, di ba? Sinong naging unang jowa mo, Banat Bay? Isa lang isasagot ko sa iyo. Pare-pareho lang yan. Bakit? Ako naka-experience dun eh. Di ba? Sino una mo sinuntok, Banat Bay? Ako lang ang gumawa nun. Natural, sasabihin ko sa inyo, isang tao lang na yun. Tama, mali. Ano yung ibig ko sabihin? Dito, kahit sino pa magtanong sa kanila, whether vlogger, professional journalist, broadcaster, NBI investigator, pare-pareho ang sagot nila. Ang tawag dyan, consistent dahil nga sila po ay nagsasabi ng katotohanan. So ano yung initial assessment ng NBI na mga identification card pa lang meron tayo or even pictures mo? Kasi sabi ko ba wala si sabi ko dito sa Philippines, so mahirap na kutuwa ng certificate of Employment, no? So okay naman sa kanila yun ano yung initial na Yun yung isang hurdle namin dahil yung contract certificate of employment mahirap makakuha dahil wala na si Saldico. So yung ID naman nila ay kinonfiscate noong na-terminate sila last December 30, yung iba January 18, no? Pero may mga ipinakita kaming ibang mga pruweba na empleyado talaga sila ni Saldico. Halimbawa, yung mga litrato, nakasama nila si Saldico, may mga resibo na pagbili nila ng mga maleta na nakapangalan kay Saldico. Mga ganun po, no? Iba-ibang, kaya mahaba po yung naging proseso dahil hinihimay-himay ng mga investigators yung iba't ibang mga issue. For you, sir, was it too much yung pagtatanong? Okay lang po. Kaya nga masaya kami na meron pang susunod na mga araw na ipagpapatuloy ito. Gaya ng sabi naman namin noon, kaya naman lumabas ito dahil gusto nating ilabas ang katotohanan. Sa inyo pong pag-pondering, ano po yung na-achieve po nung naliwalo ng sundalo sa pinapagsalang sa NBI? Well, yung hindi pa natin masabi kung anong na-achieve, no? Kasi it's up to the investigators up to what extent they want to examine the credibility of these witnesses, no? So siguro pag natapos na yung exercise, malalaman po natin kasi isusumitin nila sa ombudsman yan. Sir, yung sunod secretary ng pinapanagdaman, in your own words na ilan, direct pa siya tumakta. Yes. Do you have evidence on that na mapapatunayan niya natin? Yun nga eyewitnesses ang mga ito. So nakita nila na ang gamit ni Secretary Pangandaman ay isang Mercedes na sasakyan at siya mismo ang nandoon at sila ang nagkarga, itong mga witnesses natin, no? So eyewitnesses kasi ito. Parang may nakita siyang sinaksak. So wala naman siyang documentary evidence na magsasabing sinaksak siya. Ang sinasabi lang niya yung nakita niya, no? What these witnesses were able to perceive with their own senses. Sir, part ng Pangandaman, sir, at sino po yung talagang rekta na binigyan ng mga suitcases? Yung napangalanan sa affidavit nila. How many ang rektang nakita nila at hindi nakita? Hindi sila nagsabi, hindi sila nagbanggit ng isang individual na hindi nila nakita. Lahat halos nakita. Among them, sir, sino sa mga kapatid natin na ex-marines na susunalo na nagbigay mismo kay Pangandaman? Please raise your hand. Sorry. Hindi sa NBI sinagot nila yan. Sir, pero ilan po ba ang nagpadala? Dalawa po na dalawang Parang yun ang maalala ko. ilan po tayo hindi pa rin? Parang dalawa sila eh. Kasi kinuha yon ni Secretary Pangandaman sa Horizon. So yung unit ni Congressman Saldico sa 56th floor. So ibinaba lang nila, dinala sa basement, sinakay sa sasakyan ni Secretary Pangandaman. Kailan po ito nangyari?
I can't remember, no? Pero sila ang nagsagot naman dyan kanina kung kailan nangyari. Hindi ko maalala. Hindi naman this year. Mga 2024 siguro yan o 2025. Sir, bukod sa identification employment evidence, ano pa po yung pinasa natin sa inyo? Wala pa kaming pinapasa dahil hindi pa humihingi ang NBI. Sabi ko nga kanina, tinitingnan ko yung sapina nila, ang dami nilang hinihingi ng mga pictures, chat, screenshots, pero hindi nag-dwell yung questioning doon sa hinihingi nila. No, so may mga iba silang tinanong. Okay. Sir, ano po yung mga natanong? Ano po yung mga natanong? Naku, hindi ko na-monitor lahat dahil mag-isa lang ako. So, iniikot-ikutan ko lang sila. At saka pinabayaan ko actually ang NBI. May time nga na nakaupo lang ako doon, nagbabasa, dahil pinabayaan ko sila. No? Hindi ko sinamahan yung mga 18. Sir, isa daw doon sa maleta delivery nangyari pa sa panahon ni former Speaker Velasco. Ito, magandang tong tanong kasi sinabi ni Boying Rimulya na galing nung panahon pa daw ni Pangulong Duterte. Alam mo, isa lang ang gusto kong sabihin tungkol dito, no? Doon ko sa panahon ni Pangulong Duterte daw, okay? Dito, nagagalit sila na sinasabi nilang namumuliti ka daw itong mga sundalo na ito. Eh, sila yung namumulitik eh. Sila naman, nagsasabi lang ng totoo at kung ano yung nangyari. Tapos, etong si Boying, sasabihin niya, ay, panahon pa ni Duterte yan. Ako nga, sa totoo lang even if totoo, which is sabi dito, hindi daw. Even if totoo na panahon pa ni Pangulong Duterte. Oh, di para mo na rin inamin na totoo nga. Totoo nga na may delivery nangyari. Whether sino pa ang presidente nun, we do not care. But the point here, alam mo, hindi naman nila eto paulit-ulit natin sinasabi. Tinatanong natin yan paulit-ulit eh. First time na ba nangyari yung delivery ng maleta? O delivery ng pera? Kahit hindi nga maleta eh, pera na lang. Sabi hindi. Matagal na. Oh, at sabi pa nga nila, kaya lang kasi ang alam lang namin, negosyante si Saldico. Kaya naturalmente na may pera siya at yun ang dinideliver whatsoever. Kaya lang, nung panahon daw ng 2022, sumobra na. Halos everyday may delivery. At milyon-milyon na. At doon na sila medyo parang, bakit? Alam mo yun, hindi na normal to. Everyday na may delivery. This is no longer normal. So, anong ibig sabihin nun, mga kababayan? Merong nagaganap talaga na matindi. Ngayon, whether sinong presidente, the point here is, sino ba ang nadeliveran? Hindi ko sino ang presidente. Eh kung nakalusot kay, kunwari lang totoo yung sinasabi nito ni Boy, kunwari nakalusot kay Pangulong Duterte nun. O sino ba diniliberan nun? Yun ang ati ikulong. Si Pangulong Duterte ba? Hindi. Si BP Sara Duterte ba? Hindi. Tinanong din natin si Baste o si Congressman Pulong? Hindi rin. Ang punto dito, sino ba nadeliveran? Nagkataon lang na nadeliveran daw nila mismo yung presidente ngayon na si Marcos. Pati yung anak, di umano, allegedly. Yun ang punto doon. Sino ba ang nadeliveran? Hindi ko sino ang presidente. Wala tayong pakialam kung sino ang presidente. Kahit panahon pa ni Arroyo yan, panahon pa ni Era, ang importante, sino ang nadeliveran ng ganong kalaking pera na galing sa korupsyon. Pero, again, sinagot naman dito na kung totoo ba yung galing kay nung panahon pa ni Pangulong Duterte? Under Duterte as the chief of your Yun ang pinagtatakahan ko. Dahil hindi pa namin sinusumite yung original ng mga pictures na siyang susuriin ng NBI. Makikita mo naman sa metadata ng photo. No? At sigurado ako, yung binabanggit nila, hindi nangyari nung time ni Duterte. At Ito tama yun Ito paano nila masasabi na nung panahon ni Pangulong Duterte, una, wala pa nga silang pinapakitang photos. And that photos, may metadata yan. Kahit i-edit mo pa yan, may metadata na tinatawag. Sa mga hindi ko nakakaalam, sa cellphone, kahit baguhin mo yung date, mahihirapan ka pag kinuha talaga yung pinaka-root niyan, yung pinaka-data mismo. Makikita kung kailan talaga kinapture yung photo na yun. So, yan ang nakakapagtaka. Wala pa nga silang picture na pinipresenta. Paano nila nalaman na meron nung panahon na yon? Di ba? Bakit? Etong dahilan daw. specific, yung sa bahay ni Congresswoman Kimbo, ang binabanggit nila na time pa raw ni Velasco. Ang source kasi ni Ombudsman dyan, if I'm not mistaken, si Congressman Pido Garbin. Ayun. Ang nagsabi.
Si Pido Garbin naman, narinig ang kwento ni Kimbo. Pero makikita naman nila sa picture later on na ang picture, I think, if I remember correctly, September 17, 2022 ang picture. No? So, pero it's too early for them to say this kasi hindi pa nga nila sinusuri yung picture. So, salamat po ha. Gutom na kami. Ako, masakit na ulo ko. Ako din. Kasi hindi pa kami kumakain. Masakit na ulo ko kay Boying Rimulya. Nagmamagaling masyado eh. Naniwala siya sa kwento nung mismong involved. Di ba, ang akin lang, antayin nyo muna yung ebidensya. Again wala tayong sinasabi na si ganito, guilty na. Si ganito, guilty. Hindi. Antayin natin yung ebidensya. Sabihin nyo ba, bakit ang tagal ng ebidensya? Kasi nga, ang proseso ganito. Sa ombudsman muna, magrereklamo isang tao. Kahit sinong tao ito Sabi nga, kahit kwento lang kahit bulong lang Pwede na ngayon magsimula mag-imbestiga ang ombudsman. Ombudsman ang mag-uutos pahingi ng mga ebidensya ninyo. Hindi ka pwedeng basta-basta magpresenta. Ang ginawa kagad ng ombudsman, kesa na hinihigi ang ebidensya, kung ano-ano ng paratang kagad ang ibinibigay dito sa mga to. Wala pa nga yung ebidensya, hindi pa nang hihingi kung ano-ano ng paratang. Hindi naman din gago no? Ng lunch, honestly. Pero nasa lang, during your stay at the NBI, you posted something on Facebook na parang people are cut innovation to tag you guys as stabilizers. Ano po yung pinagugutan niyo? May kinalaman po ba ito dito sa investigation? In fairness sa mga investigators, okay naman sila, no? Pero I received information from the higher ups na I personally tatargetin nila as an active member of a group plotting to destabilize this government, which I find very funny, no, at the very least. Pero yun ang purpose nila, no, na they will shepherd the investigation towards proving na merong akong involvement sa destabilization. Kaya sinabi ko na kaagad yun. And my source is a reliable military officer. Ayan So, meron na kagad meron na kagad sinasabi na na tatargetin si Attorney Baligod na destabilizer. Pustahan tayo, ikukulong ito. Tingnan ninyo. Sasabihin sedition or inciting to sedition. Destabilizer na nga ang sa kanya. Iaakusa na kesyo kasama siya ng isang grupo na feeling ko i-connect na to dun sa mga retired general na nagsasalita. Tapos paparatangan na ng sedition at saka inciting to sedition. Sir, active military officer na 1-star general pa. So, okay, salamat. Yun na lang po muna. Okay, last ito yung kinakalungkot ko dahil yung investigation na ito ay naging politicized. Hindi na legal lang So we are facing a political problem. Kaming 18 plus ako, we are facing a political problem because no less than the director had been mouthing so many things that preempted the result of the investigation. Katulad lang kaninang umaga, meron siyang sinasabi na yung picture nga daw, no, na sinasabi rin ni Ombudsman ay Duterte time pa. Hindi pa natatapos itong investigation di ba? So yun yung worry namin. Hindi na ito honest to goodness na investigation dahil tinutulak nila sa aspeto or sa isang realm na politika na. We have no political or even pontifical ambitions. Ang gusto lang namin simple. Makilahok, sumali, umambag para lumabas ang katotohanan sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. No? Yun lang ang intensyon namin. Huwag na ho nilang sabihin destabilizers kami. Yun. Salamat. Well, it will establish the credibility of the testimony. Di kami naniniwala sa'yo. Sorry pero hindi ko nga magets bakit politiko ang inilagay sa NBI director na tagalabas. Hindi kinuha mula doon sa hanay mismo ng NBI. Dito mo makikita yung pasensya na ho pero katotohanan po ito pambabastos ng Marcos government dito sa mga kapwa NBI. Kayo mga taga-NBI, nakikinig kayo sa akin, di ba? Naririnig nyo ako. Alam nyo yan. Maraming nagsasabi na nakikinig daw sila dito. Pambabastos ang ginawa sa inyo. Dapat talaga, nanggagaling yan from the ranks. Ibig sabihin, dyan mismo sa inyo. Hindi pa pwedeng manggaling ang NBI director sa labas. Kailangan mismo sa inyo na pinagkakatiwalaan ng presidente. Di ba? Paggalang ito
okay lang yung unang term. Ay, sabihin yung unang tungtong. Normal yun eh. Siyempre, pag ikaw presidente ka, unang tungtong mo, yung mga pinagkakatiwalaan mo talaga. Yun eh. Kasi gusto mo ng change, gusto mo ayusin. Pero yung mga susunod na, galangin mo na yung seniority niyan. Especially yung mga next in line na nasa alam mo, ang professional ng mga dumaang direktor, yung sino ba yung direktor na nagpatawag sa akin? Professional yun. Diba? Yung sumunod na direktor, nag-acting din. Acting ba yun, naging director? Professional din yun. This time, ewan ko ba? Hindi ko talaga magets. Binaboy na nga nila yung ombudsman, bababuyin pa nila itong NBI. Sa totoo lang, nakakabastos talaga para sa akin. Nakakabastos talaga. O, panoorin nyo naman ito. Napakaganda ng banat dito ni Erice. Tungkol doon sa anti-dynasty. Bakit pa po kayo nagpanukala ng ganitong batas kung ang inyo palang prinsipyo ay pabayaan na lang kung sino yung iboto ng tao siyang manalo, kahit magkakapatid, magkakamag-anak, magpipinsan, mag-asawa, mag-ama. Bakit pa kayo nag-sponsor ng Dahil ito? dahil apat na pong taon. Apate. Gago! Gago! Nauutal ka na kasi di mo na alam yung sasagot mo, no? Kasi malaking katarantaduhan tong anti-dynasty na to, na ginagawa nila. Pwede pa rin naman eh. Pwede pa rin daw tumakbo yung presidente, tapos yung kamag-anak niya, congressman, as long as hindi magkakasama sa isang parang branch or department. Halimbawa, senador, yung magkapatid, bawal na yun. No? Pero, kunwari, yung presidente, yung senador yung asawa, o kaya yung presidente, congressman yung anak, tapos congressman yung pinsan, pwede pa rin. Anong katarantaduhan yun? Kahit di ba kayo naniniwala? Naniniwala po ako dahil ang Constitution po ang nagsasabi, Mr. Speaker. It's not even your decision, Mr. Speaker. Yung mga framers ng Constitution, dapat it will prevent the monopoly of power. Ngayon po, kung ikaw, gobernador, yung pamangkin, vice governor, yung pinsan, bukal, yung anak, mayor, yung isa mong pamangkin, vice mayor, yung isa mong pamangkin ay kapitan ng barangay. Tapos sa kabila naman, ang congressman, kapatid mo. Sa kabilang distrito naman, ay iyong anak. Wala po bang monopoly of power doon? Mr. Hindi Speaker, ba? Yung tanong ko, may monopoly ba of power doon o wala? no, because, Mr. Speaker, I'll give you a straight answer. Monopoly resides when the power to appoint resides and exercised by one person. That is monopoly. But we allow the people to vote. The primary reason is, again, the sovereignty of the people and the primacy of the right to vote under Section 1, Article 2. Kung may monopoly ako, Mr. Speaker, ay kung i-appoint ito. Whether there is a law or not, ganun pa rin. It's the same thing. Mr. Speaker, Your definition of monopoly of power is just on the appointments, hindi pareho lang, may batas o wala. Kung ang presidente po, ang kanyang pinsang buo ay speaker, at ang kanyang anak ay majority leader, nagkakaroon po ba ng check and balance? unang-una po, yes po, dahil unang-una, ang magkakaiba-iba naman po ng jurisdiction, itong ihikatura, legislatura at ihikutibo. Pasensya na, hindi po ako Tagalog, Maranaw po ako, kaya ihikutibo at legislatura, Mr. Speaker. Sa tingin niyo po ba yan ay hindi magdudulot ng pag-abuso? Wala naman po, dahil may internal mechanism and arrangement po ang bawat institusyon na ito. For example, bigyan ko yung example, halimbawa, Kalokohan no? Kalokohan eh. Wala daw magiging pang-abuso. Dahil magkaiba naman daw ng parang gagawin o job description. Kita nyo nga ang nangyayari ngayon. Kalokohan. Bulag ka? Buti pa ang bulag, nakakakita, ikaw hindi. 2023, 2024, 2025. Ang total allocation po ng First District of Leyte kay Speaker Martin Romualdez, nung siya ay Speaker, ay 48,243,911,000. Yan po ang total allocation sa loob ng 3 taon. Yan po ang pinakamahirap na probinsya. Swerte na maka 3 bilyon, 4 na bilyon sa isang taon. Bakit nangyari ito? Bakit hindi equitable yung distribution pagdating kay Speaker Romualdez? Dahil siya ba ay pinsan ng presidente? Hindi po. Ako hindi ko nakikita ng ganyan dahil unang-una Ano po? po may proposal po ng National Expenditure Program. Ang National Expenditure Program ay naalat po nila ang kanilang budget sa bawat probinsya based on the recommendation ng Regional Development Corporation. Nandyan po yung wealth ng kanilang area. Hindi po ba ang nagre-recommenda sa Kongreso ng National Expenditures Program ay ang Pangulo? It is called the President's Budget, Mr. Speaker. So it is the President's budget, and it's a fact that 48,243,000 was allocated for the First District of Leyte because he is the cousin
of the President. And 30 billion was Pahiya dito si Adjong, yo. given to the first district of Ilocos Norte, the son of the President. And it will not happen if they are not a political dynasty. Mr. Speaker, if I was not observing my Ramadan, Mr. Speaker, Oh, huwag mo nang gamitin yan. Kunwari ka pa, tablado ka, barado ka naman eh. Gagamitin mo pa yung Ramadan. Para di magtaas ng boses. Kahit hindi ka magtaas ng boses, pwede mo namang suplakin yung sinasabi ni Erice. Totoo. Huwag mong dahilan na hindi ka makapagtaas ng boses dahil Ramadan. Gago! Katarantaduhan yan. Alam mo, irerespeto ko yung Ramadan, hindi ka magtataas ng boses. Okay yun. Kung yun talaga ang dahilan mo. Pero hindi yun eh. Pwede mo namang sabihin eh, Mr. Speaker, kasi pagka, hindi pwedeng direkta mong kakausapin yung ano eh. Mr. Speaker, mukhang mali po ata yung sinasabi ninyo. Kasi according to the data, eto. According to ganito, eto. Kaya lang hindi nyo sinuplak yun eh. Anong dinahilan ninyo? Hindi, kasi bawal ako sumigaw ngayon. Eh di wag kang sumigaw. Gago! Anong dahilan yan? Nagtatago ka dyan sa Ramadan mo. Alam mo, ako naiinis ako talaga sa mga ganito eh. Yung ginagamit, alam mo, ang Diyos dapat ang gumagamit sa inyo. Ang Diyos dapat ang gumagamit sa tao at hindi ang taong gumagamit sa Diyos. Ginagamit nyo yung Diyos para pagtakpan yung kasinungalingan ninyo eh. Huwag ganun. I respect every religion, every belief in this entire world kasi that's your belief. Wala tayong magagawa dyan, ganyan na yan. Pero wag mong gamiting dahilan yan para i-counter o pasinungalingan yung kausap mo. Pwede mo naman siyang pasinungalingan ng hindi ka sumisigaw. Kung yun ang iyong paniniwala, hindi mo pwedeng sumigaw ngayon. Hindi mo ka sumigaw, sabihin mo lang ng malumanay. Mr. Speaker, I think this is not correct. Kadahilan mo pa yan? Mahina ka palang ilalang eh. could have also shout as loud as Congressman Erice. If I may, But because Ayan na. Sasalo na yung Deputy Speaker. Ililigtas ka na sa pagiging mahinang nilalang mo. If I may, I'm Mr. passing Sponsor. Ramadan, I'm prohibited, Mr. Speaker. Mr. Sponsor, Allow me first, Mr. allow me first. May I remind the gentleman to stop, to bring down the decibels a bit. Shouting will not do us an advantage here. Let's debate in a proper way. If this House passes a bill that effectively protects political dynasties, then what message that sends? It sends a message that the President's commitment to political reform ay hindi totoo. That his promise to prevent repetition of trillion peso corruption, particularly in sectors like flood control, ay hindi seryoso. That instead of real reforms, what we are seeing is appeasement, delay, at pagpapalipas ng galit ng taong bayan. Marami na pong nagrarally against anti-political dynasty. Let us not deceive ourselves. Tama. When you file a weak law, when you pass a diluted version, when you allow contradiction between the House and the Senate, you are not solving the problem. You are buying time until people get tired, people forget, and accountability disappears. Ito po ay hindi po anti-political dynasty law. It will institutionalize political dynasties. Tama. At palagay ko po, nagpinoyhenyo tayo, pwede ka na pwede. Kaya ang final na sagot ko po, hindi to anti-political dynasty law. Ano yan? Ito po ay isang Tama yan! budol. Yun. Budol. Budol. Salamat po. Ayun, perfect. Tama yan ha. Uy, dilawan to ha. Para sa kalaman ninyo, sabi nga nito talagang tingnan yung kaloob-looban niya, butot balat niya, talagang dilaw na dilaw. Yeah, dilaw to. Hindi to hindi to kasi ipapackage naman nila na pro Duterte. Kaya kinokontra si Marcos eh. Hindi, dilaw ho ito. Hindi ho ito Duterte. Pero mali kasi talaga eh. Mantakin mo 48 billion. Wow! Pinsan. Ay yung anak. Wow! Di ba? Walang kahihiyan mga kababayan. Walang kahihiyan. Ay nako. Anyway, kakayaw talaga itong bayan natin. Kung mga ganyan na mga natin, ang presidente natin. By the way, baka naman, kailan ba kayo magigising? Tutulog-tulog pa rin ba kayo? Hanggang ngayon pa rin po ba ay kayo ay tutulog-tulog pa rin? Kasi sabi nga nila, pag hanggang kaduluduluhan ng buhay ninyo, wala ko kayong gagawing paggising, wala mangyayari sa bayan natin. Hindi, kayo ho ba masaya na kayo na ganito na ang bansa natin? Kayo ho ba satisfied na ho kayo na third world country tayo?
Alam mo, kanina, yung pagsabay ko doon, may nakasabay ako sa airport na na galing po ako sa ibang bansa, na may nakasabay po ako, sabi, alam mo, Banat Bay, ako, ako sa lakas ng loob mo, kahit may mga threat ka, ganyan-ganyan. Ano ba ang nagiging motibo mo kung bakit ka nagsasalita ng ganito? At kami gusto namin, kaya lang siyempre natatakot kami, yung mga basher, mga trolling, tapos may mga mahal kami sa buhay, may mga kamag-anak kami na baka targetin, ganyan-ganyan. Alam mo, simple lang eh. Ako honestly, parang hindi kasi ako natatahimik na makita na lang ang bansa natin na squatter. Squawka. Ito hindi ho yung masamang salita na squatter na alam mo kung bakit ko masasabing squatter, di ba? Alam mo ibig sabihin ng Tagalog ng squatter, walang sariling bahay, di ba? Yung parang palipat-lipat, ganun talaga tayo eh, literal ganun tayo, even if hindi pala literal, para bagang kahit meron tayong tahanan, kahit meron tayong sariling bahay, para pa rin tayong namumuhay na squatter na wala talaga tayong sariling masasabing tunay na kalayaan sa kahirapan, tunay na kalayaan sa mula sa mga korap na mga politiko. Para lang tayong laging nakaasa sa awa ng gobyerno. Na supposedly, sa ibang bansa hindi ganun eh. Sa ibang bansa, yung gobyerno, they are really serving the people. If the government is not serving the people, it's either mapapatalsik sila o magre-resign sila sa kahihiyan. Sa atin, parang wala tayong sariling bayan. Para tayong squatter nga eh. Alam mo yung parang bang wala tayong sariling masasabing, proud ako na itong bayan ko, itong tinitirhan ko, ay akin. Hindi. Hindi atin to. Pagmamay-ari ito ng putang inang gobyernong walang kwenta. Nakasalalay ang buhay natin dito sa tarantadong gobyerno na ito. Na walang ginawa kung hindi magnakaw kaliwat kanan. Tapos tayo, parang umaasa na lang tayo na big penging ayuda, penging 5,000. Masaya na tayo sa ganun. Hindi dapat ganun eh. The government, etong gobyerno dapat ay nasa kamay natin. Pagmamay-ari natin ng gobyerno. Ang gobyerno ay ating utusan. Ang gobyerno, they are public servant. Alila natin ang mga nasa gobyerno. Do you feel that way? Do you? Nararamdaman mo ba na ang mga government official natin ay utusan natin? O bossing natin? O sila ang hari at tayo ang utusan? Di ba ho? Dapat sila ang sumusunod sa atin eh. As a matter of fact, that is what the Constitution says. The power of the government is emanates from the people. Tanong ko sa inyo, ganun ba ngayon? Hindi. Ang gobyerno ba ang nauutusan natin? Nagsisilbi sa atin? Hindi. Ang gobyerno ang nagkokontrol sa atin. Bakit? Nakasalalay lang tayo sa kanila eh. Kung ano mangyari, bahala na si Batman. Ang masama pa, hindi lang isa ang nagkokontrol sa atin. Lahat ng mga power tripper sa gobyerno. Ay nako. Anyway, maraming salamat po. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na